Si Marco ay isang lalaki na hindi maikakaila ang kanyang laki. Sa bawat takbang niya sa makipot na pasilyo ng pizza house, maririnig ang malakas na tunog ng kanyang yapak. Tila ba nagbabandang dumating ang isang bagyong hindi maiiwasan. Maraming beses na siyang pinagtatawanan ng kanyang mga katrabaho. Mula sa simpleng biro hanggang sa tuwing siya'y nagdadala ng mga pizza tray. May mga bulong na pumupunta sa hangin. Ay, yung malaking si Marco na naman. Parang pizza din. At may mga halakhak na kasunod nito. Si Marco ay tahimik. Hindi siya palaban sa biro o panlalait. Bagaman nasasaktan, matagal na niyang natutunan na huwag na lang ipakita ang kanyang damdamin sa mga simpleng pangungutya. Sa halip, nakangiti siya at inuubos ang oras sa paglilinis ng mga mesa, pagsasaayos ng oven at paghahanda ng mga sangkap. Sa kabila ng lahat, hindi niya alam na siya ay may tinatagong lihim. Isang lihim na kung mabubunyag, magpapahinto sa lahat ng pangungutya at magdudulot ng matinding pagkabigla. Ang pizza house ay maliit ngunit masigla. Bawat gabi, puno ito ng mga estudyante, mag-aaral sa kolehiyo at mga pamilyang naghahanap ng mabilis at masarap na hapunan. Ang mga kasamahan ni Marco, sila Leo, si Janine at si Rico, ay palaging nag-uusap habang nagtatrabaho at kadalasan, si Marco ang kanilang tampulan. Si Leo ay isang batang matangkad at payat, palaging nagbibirong may halong pangungutya. Marco, bakit ba kailangan mo ng 3 stool para umupo sa isang upuan? Biro niya habang nagtatawanan sina Janine at Rico. Si Janine naman ay medyo mas tahimik pero hindi rin nakakaligtaan ng mga biro. Sana naman Marco, kahit paano, magbawas ka ng konti. Baka maipit ka sa pintuan. Dagdag niya, sabay tawa na parang hindi siya nakakaintindi ng gaano kasakit ang sinabi. Si Rico ay nakangiti lamang. Sige, sagot niya. Habang inuulit ang paghahanda ng pizza toppings. Hindi niya ipinakita ang galit, bagkos ay mas pinili niya maging maayos sa trabaho. Nakasanayan na niya ang lahat ng ito, at sa halip na lumaban, mas pinagtutuunan niya ang kanyang ginagawa. Ngunit may isang bagay na kakaiba. Kahit na pinagtatawanan siya, tila mayroong misteryo sa kanyang mga mata. Tuwing naglilinis siya ng counter o nagbubukas ng oven, may kakaibang determinasyon na hindi halata sa iba. Hindi alam ng kanyang mga kasamahan na si Marco pala ay may-ari ng pizza house na kanilang pinagtatrabahuan. Hindi ito basta negosyo. Isang negosyo na itinayo niya mula sa simula, gamit ang sariling pawis, diskarte, at kaunting kapital na naiipon mula sa matagal niyang pagtatrabaho sa ibang pizzerya. Habang abala ang lahat sa kanilang mga gawain, ay dumating na ang customer. Isang pamilyang may 3 anak. Excuse me sir, sabi ng ina. May special pizza ba kayo para sa mga bata? Si Marco, na nakatayo sa likod ng counter, ay ngumiti. Opo ma'am, may cheese pizza at pepperoni pizza. Siguradong magugustuhan ng mga bata. Hindi lamang ito simpleng pagbebenta. Ang tinig ni Marco ay may lambing. May kasamang pasensya at pangunawa sa bawat detalye ng order. Pagkatapos tanggapin ang order, bumalik siya sa kanyang mga kasamahan. Ang dami ng order sa gabi na ito, sabi niya, habang maingat na pinaghalo ang tomato sauce sa dough. Alam mo Marco, biro ni Leo, siguro dapat mag-gym membership ka na rin para sa body mo. Baka bukas, mas mahirap na dalhin ang mga pizza. Ngunit hindi nagpakita ng kahit anong emosyon si Marco. Sa halip, tahimik niyang sinunod ang proseso ng paggawa ng pizza. Bawat hakbang ay maingat at profesional. Hindi niya kailangan ng papuri dahil alam niya ang halaga ng kanyang ginagawa. Habang tumatagal ang gabi, unti-unting napapansin niya mga maliliit na pagkukulang ng kanyang mga kasamahan. Si Janine ay nagkamali ng measurement ng ingredients. Si Rico ay medyo nabitin sa paghahalo ng dough at si Leo ay nagdala ng maling toppings sa pizza tray. Kung sino man ang may malalim na kaalaman sa pizza making, hindi mahihirapan na mapansin ang mga kamalian at si Marco ang nakakaalam ng lahat. Sa isang iglap, naisip ni Marco na dapat ay may matutunan ng kanyang mga kasamahan. Ngunit hindi ngayon. Ngayon, ang mahalaga ay maihanda ang mga pizza at mapanatili ang kalidad. Hindi pa oras ng pagbunyag ng kanyang lihim. Sa kabila ng mga biro, ng mga tawa sa likod niya at ng simpleng pangungutya, may isang bagay na hindi nila alam. Ang lalaking kanilang pinagtatawanan ay may hawak na susi ng kanilang kinabukasan. Isang lihim na isang araw ay magpapabago sa lahat ng kanilang pananaw.
Pagkatapos ng huling order, naglakad si Marco patungo sa backroom at doon siya'y nagpatuloy sa pagtatrabaho. Tahimik at naayos, ngunit sa bawat galaw niya may tanda ng determinasyon at katalinuhan. Hindi para sa kanyang sarili lamang, kundi para sa pizza house na matagal niyang pinangarap at itinaguyod. Sa gabi na iyon, natapos ang lahat ng gawain. Ang kanyang mga kasamahan ay umuwi ng may halakhak at biro. Hindi alam na ang lalaking kanilang pinagtatawanan ay hindi lang isang karaniwang empleyado. Siya pala ang puso at utak ng lugar na yon, ang may-ari ng pizza house. Habang nag-aayos si Marco ng huling pizza tray at naglilinis ng counter, nag-isip siya. Darating din ang araw na mauunawaan nila. Darating ang araw na hindi na ako tampulan ng biro, kundi respetado at pinapahalagahan. At sa ilalim ng liwanag ng neon sign ng pizza house, naaalala niya ang simula, kung paano siya nagsimula mula sa wala, at kung paano ang bawat pagtawa, bawat biro, at bawat pangungutya ay naging hakbang patungo sa kanyang pangarap. Makikita ang pizza house sa gilid ng kalsada, maliwanag ang ilaw sa gabi, at puno ng masayang tao. Ngunit sa likod ng halakhak at busy na gawain, si Marco ay may lihim na hindi pa alam ng sinuman. Isang lihim na magpapabago sa pananaw ng kanyang mga kasamahan kapag nabunyag. Sa umaga ng isang Lunes, dumating siya ng maaga. Ang pizza house ay tahimik, bukod sa tunog ng hanging fan at maliliit na tunog ng oven. Habang nagbubukas siya ng mga kahon ng bagong dough at fresh na sangkap, naisip niya kung paano niya mapapabuti ang sistema ng kanilang operasyon. Ang bawat detalye mula sa pagsukat ng cheese, dami ng mga pepperoni, hanggang sa pag-check ng temperatura ng oven ay may kanya-kanyang kahalagahan. Marco, bakit ka maaga? Tanong ni Janine habang nagbubukas ng cash register. Hindi mo naman kailangan gawin ang lahat ng ito. Gusto mo bang magpakitang gilas? Napangiti si Marco. Walang masama sa maagang pagdating, sagot niya habang maingat na inilalagay ang dough sa trays. Mas maganda kung maayos ang lahat bago dumating ang mga customers. Si Leo na may hawak ng order pad ay napatingin sa kanya. Parang lagi kang may ginagawa. Kahit wala namang manager dito, ikaw pa rin ang abala. Si Marco ay tahimik. Hindi niya ibinunyag ang kanyang tunay na papel. Sa isip niya, mas mabuti pang obserbahan muna ang lahat bago magsalita. Alam niyang may oras para sa pagbubunyag at hindi pa ito ang tamang pagkakataon. Lumipas ang ilang oras at unti-unting dumami ang customers. Ang pizza house ay nagiging abala. At sa kabila ng dami ng tao, si Marco ay maingat sa bawat detalye. Pinapakita niya sa mga kasamahan ang tamang paraan ng paglalagay ng toppings, kung paano i-preheat ang oven nang hindi nasusunog ang crust, at kung paano i-check ang quality ng bawat pizza bago ito i-serve. Ngunit kahit na siya ay nagtuturo, hindi nila alam na siya rin ang nagdisenyo ng menu at ang nag-set ng mga presyo. Siya rin ang nag-optimize ng production process para sa mas mabilis at maayos na serbisyo. Sa bawat kilos niya, may kaalaman at karanasang taglay na lampas sa ordinaryong empleyado. Isang customer ang lumapit sa counter. Excuse me sir, bakit ang lasa ng pizza niyo ay kakaiba sa iba? Napangiti si Marco. Ginagamit namin ang fresh ingredients araw-araw at sinisiguro naming pare-pareho ang quality ng bawat pizza. Kaya ito kakaiba sa iba. Napatingin ang customer at tumango. Ibig sabihin, talagang pinag-iisipan ninyo lahat? Oo, sagot ni Marco. Habang pinapakita sa kanyang proseso ng paghahalo ng sauce at pag-preheat ng oven. Gusto naming masiyahan ng bawat customer. Pagkatapos lumakad ng customer, bumalik siya sa kanyang mga kasamahan. Nakita niya na may kaunting pagbabago sa kanilang mga mukha. May halong paghanga, pero hindi malinaw. Hindi nila alam na ang lalaking tahimik at madalas pagtawanan ay may hawak na responsibilidad na lampas sa kanilang iniisip. Habang papalapit ang tanghali, dumating ang isang delivery order. Isang malaking kainan sa kabilang barangay. Marco, kailangan natin itong ipadala agad, sabi ni Rico, habang hawak ang delivery sheet. Magiging maayos, sagot ni Marco. Agad niyang sinuri ang order, inorganisa ang pizza trays, at tiniyak na tama ang packaging. Sa loob ng ilang minuto, ang buong order ay handa nang ipadala, mabilis at walang aberya. Sa kabila ng lahat ng ito, may isang bagay na hindi niya mabigyan ng pansin, ang kanilang bagong trainee. Si Ella ay tila napansin ang kakaibang kilos ni Marco.
Hindi tulad ng iba, hindi siya tumatawa o nagbibiro tungkol sa kanyang timbang. Sa halip, nananatili siyang tahimik. Pinagmamasdan si Marco habang abala sa trabaho. Ella, kailangan mo rin maghanda ng pizza para sa delivery, sabi ni Marco, habang ini-instruction siya sa tamang paraan ng pag-roll ng dough at paglalagay ng toppings. Opo sir, sagot ni Ella na may halong pagkamangha. Hindi niya mapigilan ang kanyang pagkagulat sa kaalaman at kakayahan ni Marco. Habang tumatagal ang araw, napansin ng iba pang empleyado ang kakaibang determinasyon ni Marco. Hindi ito simpleng pagiging masipag. May kaalaman at karanasang lampas sa inaasahan. Ngunit kahit gaano ba ka-obvious sa mambabasa, ang kanyang mga kasamahan ay nananatiling walang ideya sa kanyang totoong pagkatao. Sa hapon, habang nagpapahinga sandali ang mga empleyado, si Marco ay nakaupo sa likod. Nagbubuo ng mga plano sa utak niya. Iniisip niya ang mga bagong diskarte sa marketing, promosyon at customer loyalty. Alam niya na sa oras na ito, hindi pa rin nila dapat malaman. Kailangang hintayin ang tamang pagkakataon. Sa isang iglap, may isang insidente sa pizza house. Ang isang delivery driver ay nagkamali sa pagdala ng order sa maling address. Agad na kumilos si Marco. Tinawag ang driver, inayos ang order, at tiniyak na ang customer ay hindi nadismaya. Ang mabilis na solusyon ay hindi lamang pagpapakita ng kanyang katalinuhan, kundi ng kanyang kontrol sa buong operasyon. Wow Marco, ang bilis mo mag-ayos, sabi ni Janine, na hindi pa rin alam na ang tao na kanilang tinatawanan ay may hawak na susi sa negosyo. Ngumiti lamang si Marco. Kailangan lang nating maging maayos at planado, sagot niya. Tahimik, ngunit malinaw ang kanyang mensahe. Sa pagtatapos ng araw, habang naglilinis at nag-aayos ng oven, napatingin siya sa neon sign ng pizza house. May ngiti sa kanyang mukha. Ngiti na may halong lihim at tagumpay. Alam niyang darating ang araw na ang lahat ng pagtawa at pangungutya ay magbabalik sa kanila bilang kamanghamanghang sorpresa. At sa likod ng bawat pizza, sa likod ng bawat abalang araw, ang lihim ni Marco ay nananatiling nakatago. Ang lihim ng may-ari. Ang lalaki na minsan ay tampulan ng biro, ngunit ngayon ay may hawak ng buong kapangyarihan sa pizza house. Ang araw ay nagsimulan may abala sa pizza house. Bagaman hindi pa gaanong marami ang customer sa umaga, ramdam na agad ang tensyon sa paligid. May mga order na na-delay, may mga sangkap na hindi mahanap, at ang ilang kasamahan ay tila naguguluhan. Sa kabila nito, si Marco ay tahimik na gumagalaw. Bawat kilos ay maingat at may direksyon. Marco, ang dami ng orders ngayong araw, sabi ni Janine habang nagbubukas ng oven. Hindi ko alam kung paano natin ito ma-accommodate. Ngumiti si Marco. Huwag kang mag-alala. Kailangan lang nating planuhin na maayos. Una, hatiin natin ang mga task at siguraduhin na bawat pizza ay sumusunod sa standard natin. Si Leo, na palaging nakangiti at nagpapatawa, ay napatingin. Standard? Parang sobra ka naman sa detalye. Detalyado lang para maayos, sagot ni Marco, habang ipinapakita kung paano mag-prioritize ng orders. Tila ba isang manlalaro ng chess ang bawat galaw niya. Alam kung aling pizza ang unang ihahanda, alin ang dapat i-preheat, at alin ang dapat i-serve nang hindi nasisira ang quality. Ngunit hindi iyon ang unang problema ng araw. Isang malaking order ang dumating mula sa isang birthday party. 45 pizza ang kailangan at may espesyal na request. Half cheese, half pepperoni, at may personalized na decoration sa dough para sa pangalan ng birthday boy. Paano natin ito gagawin sa tamang oras? Tanong ni Rico, halatang kinakabahan. Hindi sapat ang oras, baka may masira sa order. Tahimik si Marco sandali. Tinitingnan ang bawat pizza tray at ingredients. Sa kanyang isipan, nagbabalangkas ng plano. Hatiin natin sa 3 groups, sabi niya. Mahinahon ngunit may tiyak na direksyon. Si Janine, ikaw ang bahala sa cheese pizzas. Si Rico sa pepperoni. At Leo, tulungan niyo ako sa decorations. Susuriin natin ang bawat pizza bago ilabas para siguradong tama ang lahat. Sa umpisa, mukhang imposible ang lahat. Ang mga kasamahan ay parang nalilito at takot sa dami ng trabaho. Ngunit unti-unti, sa tahimik na paggabay ni Marco, nagiging maayos ang bawat proseso. Pinakita niya kung paano i-handle ang dough, paano i-preheat ang oven nang hindi nasusunog, at kung paano maglagay ng toppings ng pantay. Ang bawat pizza ay dumadaan sa kanyang masusing inspeksyon. Habang gumagalaw sa paligid,
Napansin niya ang isang maliit na problema. Ang cheese ay hindi pantay ang pagkakabuho sa ilang pizza trays. Agad niyang inayos, tinuro sa mga kasamahan ang tamang teknik, at tiniyak na walang natirang mali. Ang mga simpleng detalye na iyon ay malaki ang epekto sa resulta. Ngunit dumating ang isang mas malaking problema. Bigla ang malfunction ng oven. Isa sa mga pangunahing oven ay biglang tumigil at may amoy ng sunog. Ang iba ay nagulat at halos mawala ng pag-asa. "Marco, oven 2, hindi na gumagana," sigaw ni Leo, halatang kinakabahan. Tahimik si Marco. Hindi siya nagpanik. Agad niyang sinuri ang oven. Tinest ang circuit at mabilis na nagdesisyon. "Huwag muna tayong mag-alala. Oven 1 at oven 3 ang gagamitin natin habang inaayos ko ito. Hatiin natin ang mga pizza at panatilihin ang ritmo. Gagawa tayo ng contingency plan para hindi madelay ang order." Sa loob ng ilang minuto, nagawa niyang maayos ang schedule. Habang siya ay naglilinis at nag-aayos ng oven, pinangasiwaan niya ang bawat kasamahan sa kanilang task. Hindi nagtagal, naayos ng oven sa normal na operasyon at ang mga pizza ay handa na para sa delivery. Ngunit hindi lang yon. May dumating mga reklamo mula sa customer. Ang delivery rider ay nagkamali sa pagdala ng pizza sa maling address. Agad na kumilos si Marco. Tinawag ang driver, inayos ang order, at tiniyak na ang customer ay hindi na dismaya. Ang mabilis na solusyon ay hindi lamang nagpapakita ng kanyang katalinuhan, kundi ng kanyang kontrol sa buong operasyon. "Wow, Marco, ang bilis mong mag-ayos," sabi ni Janine, na hindi pa rin alam na ang taong kanilang tinatawanan ay may hawak ng susi sa negosyo. Ngumiti lamang si Marco. "Kailangan lang natin maging maayos at planado," sagot niya. Tahimik ngunit malinaw ang kanyang mensahe. Sa pagtatapos ng araw, habang naglilinis at nag-aayos ng oven, napatingin siya sa neon sign ng Pizza House. Mangiti sa kanyang mukha, ngunit may halong lihim at tagumpay. Alam niya ang darating ang araw na ang lahat ng pagtawa at pangungutya ay magbabalik sa kanila bilang kamangha-manghang sorpresa. At sa likod ng bawat pizza, sa likod ng bawat abalang araw, ang lihim ni Marco ay nananatiling nakatago. Ang lihim ng may-ari, ang lalaki na minsan ay tampulan ng biro, ngunit ngayon ay may hawak ng buong kapangyarihan sa Pizza House. Isang linggo ang lumipas. Matapos ang abalang pangyayari sa Pizza House, kahit na napuno ng stress at dami ng orders, si Marco ay patuloy sa kanyang tahimik at maayos na trabaho. Ngunit sa linggong ito, may mga bagong mukha sa Pizza House. Mga bagong kasamahan at customer na unti-unting nagdudulot ng pagbabago sa dynamics ng lugar. Sa umaga, dumating si Ella. Ang bagong trainee na tahimik ngunit may kakaibang kuryosidad sa kanyang mga mata. Hindi tulad ng iba. Hindi siya agad nagbiro o tumawa sa mga joke tungkol kay Marco. Sa halip, pinagmasdan niya ang bawat galaw ng lalaki. Tila ba may hinahanap na hindi makita ng iba. "Ella, kailangan mong malaman ang proseso ng paggawa ng pizza. Mula sa dough hanggang sa oven," sabi ni Marco, habang ipinapakita sa kanya kung paano i-roll ang dough at maglagay ng toppings ng pantay. "Opo sir," sagot ni Ella, halatang impressed sa kaalaman at pasensya ni Marco. "Hindi ko akalain na ganito pala ang proseso. Ang dami ng detalye at kailangan mong planuhin ang bawat hakbang." Napangiti si Marco, ngunit tahimik lamang. Alam niya na hindi pa panahon para ibunyag ang kanyang lihim bilang may-ari. Ang mahalaga ngayon ay turuan si Ella ng maayos. Sa kabilang banda, si Janine at Leo ay patuloy sa kanilang biro at pangungutya. "Marco, parang sobra ka na naman sa detalye," biro ni Leo habang nagtatanggal ng pizza trays mula sa oven. "Detalyado lang para maayos," sagot ni Marco. Tahimik ngunit malinaw ang mensahe. Hindi niya kailangan ng papuri. Alam niyang darating ang araw na mauunawaan ng lahat ng kanyang ginagawa. Ngunit sa kalagitnaan ng abala, dumating ang isang grupo ng mga customer. Mga estudyante mula sa kalapit na kolehiyo. "Uy, dito daw sa Pizza House ang best pizza," sabi ng isa sa kanila habang pumapasok sa lugar. Si Marco ay agad na nagpakita ng hospitality. "Welcome. Ano pang gusto ninyo?" Kanyang tanong habang nakangiti. Pinakita niya sa kanila ang menu, nagbigay ng rekomendasyon at tiniyak na bawat order ay tama at maayos. Hindi nagtagal, napansin ng mga estudyante ang kahusayan niya. "Ang galing niya mag-explain ng menu," sabi ng isa sa kanila. "Parang talagang alam niya ang bawat detalye." Habang tumatagal ang araw, unti-unting nababago ang pananaw ng mga kasamahan.
Hindi nila direktang nakikita ang lihim ni Marco, ngunit nararamdaman nila ang pagkakaiba. Ang mga simpleng kasamahan na dati nagtatawanan at nagbibiro tungkol sa kanyang timbang ay nagsisimulang humanga sa kanyang dedikasyon at kaalaman. Isang insidente ang nagpatunay sa kanyang kahusayan. May isang malaking order mula sa isang event sa barangay. 300 pizza ang kailangan sa loob ng 2 oras. Halos mawalan ng pag-asa ang mga empleyado dahil sa dami ng trabaho. Tahimik na lumapit si Marco. Hatiin natin ang task. Si Janine, ikaw ang bahala sa dough preparation. Rico, toppings. Leo, decorations. At ako ang bahala sa monitoring ng oven at packaging. Sa umpisa, mukhang imposible. Ngunit sa tulong ng malinaw at maayos na plano ni Marco, natapos nila ang order sa oras. Walang nasira o nasayang na pizza. Ang mga kasamahan ay napamangha sa organisasyon at husay niya. Ngunit hindi pa rin nila alam ang totoong dahilan ng kanyang galing, ang pagiging may-ari ng pizza house. Sa hapon, habang naglilinis at nag-oorganisa ng inventory, napansin ni Marco na may kaunting pagbabago sa kilos ng kanyang mga kasamahan. May halong paghanga at respeto sa kanya ngayon. Si Janine ay nagtanong ng ilang tips. Si Leo ay humingi ng payo sa oven. Si Rico ay nagtanong tungkol sa timing ng pizza baking. Ngunit hindi lang kasamahan ang nagbabago ng pananaw. Ang mga regular customers ay nakapansin na rin. Ang galing niya mag-handle ng pizza house, sabi ng isang customer sa kanyang kaibigan. Parang personal niyang ini-ensure ang quality ng bawat pizza. Sa isang break, napansin ni Marco ang bagong kasamahan na may dalang sulat. Isang rekomendasyon para sa pizza house mula sa isang local food blogger. Mukhang napapansin na rin tayo, sabi niya sa sarili. Ngunit sa kabila ng lahat, may isa pang elemento na nagbabantay, ang kanyang sariling lihim. Alam niyang sa tamang panahon, ibubunyag niya sa lahat na siya pala ang may-ari ng pizza house. Ngunit ngayon, mas mahalaga ang patuloy na pagpapakita ng husay, dedikasyon at integridad. Habang papalapit ang gabi, may dumating na espesyal na order, isang customer na may VIP request. Gusto nilang makita ang proseso ng pizza making at personal na nakipag-ugnayan kay Marco para sa kanilang order. Sa pagkakataong iyon, ipinakita ni Marco ang kanyang kaalaman, pasensya at profesionalismo. Ang mga customer ay humanga at bumalik sa kanilang mga upuan ng may ngiti. Sa pagtatapos ng araw, habang naglilinis si Marco, napatingin siya sa kanyang mga kasamahan. May kakaibang ngiti sa kanyang mukha. Alam niyang unti-unting nagbabago ang pananaw nila sa kanya. Hindi pa rin nila alam ang kabuuang katotohanan, ngunit nararamdaman nila ang respeto. At sa bawat pizza na naihahanda, sa bawat customer na nasisiyahan at sa bawat kasamahan na natututo, ang lihim ni Marco bilang may-ari ay nananatiling nakatago. Hindi dahil sa takot, kundi dahil sa tamang timing. Darating ang araw na ang lahat ay mauunawaan at mamahalin siya, hindi lamang bilang empleyado, kundi bilang leader at inspirasyon sa pizza house. Ang pizza house ay abala sa isang espesyal na gabi. May malaking corporate event na nag-order ng daan-daang pizza. Ang bawat segundo ay mahalaga. Ang bawat kasamahan ay nararamdaman ng tensyon at kahit si Marco ay may bahagyang kaba. Ngunit hindi dahil sa trabaho, kundi dahil sa biglaang pangyayari na hindi nila inaasahan. Habang nasa kitchen, narinig nila ang malakas na tunog ng alarm mula sa oven. Ang isa sa kanilang pangunahing oven ay nagkaroon ng malfunction at huminto sa gitna ng baking process. Ang amoy ng sunog ay hindi nagtagal bago kumalat at ilan sa mga empleyado ay halos mawalan ng pag-asa. Marco, ang oven, huminto na! Sigaw ni Leo, halatang kinakabahan. Ngunit si Marco ay hindi nagpanik. Tahimik siyang lumapit sa oven. Mabilis na sinuri ang problema at nag-isip ng solusyon. Huwag muna tayo mag-alala, sabi niya sa mahinahong tono. Gamitin natin ang ibang oven at hatiin natin ang mga orders. Ako ang bahala sa malfunction. Huwag kayong magpanik. Habang abala ang iba sa paghahanda ng pizza, si Marco ay nagtrabaho sa oven. Binuksan niya ang control panel. Sinuri ang circuit at agad na naayos ang sira. Sa loob ng 5 minuto, bumalik ang oven sa normal na operasyon. Handa na para sa lahat ng pizza. Ngunit hindi pa dito nagtatapos ang problema. Ang delivery driver ay nagkamali sa pagdala ng order sa maling building. Ang mga empleyado ay nagulat at halos mawala ng pag-asa. Si Marco ay mabilis na kumilos. Rico, tawagan mo ang customer. Sabihin mong may delay. Ngunit siguraduhin matatanggap nila ang kanilang pizza sa tamang oras. Leo, tulungan mo akong i-repack ang mga pizza na dapat ipadala ngayon. Sa loob ng 10 minuto, naayos ang delivery. Walang nasayang na pizza
at ang customer ay natuwa sa mabilis at maayos na serbisyo. Ang mga empleyado ay napamangha. "Wow, ang bilis mong mag-ayos ng problema," sabi ni Janine. Hindi maitago ang paghanga. Ngumiti lamang si Marco. "Kailangan lang nating planuhin at magtrabaho na maayos. Kapag may problema, ang tamang solusyon ay mahalaga." Sa gitna ng kaguluhan, may isang VIP customer ang dumating. Gusto niyang makita ang proseso ng pizza making at nakipag-ugnayan kay Marco ng personal. Sa pagkakataong iyon, ipinakita ni Marco ang kanyang kakayahan. Magmula sa paghahanda ng dough, paglagay ng toppings, hanggang sa pag-preheat ng oven. Ang bawat galaw niya ay maingat, planado at profesional. Habang pinapanood ng VIP customer ang proseso, hindi maiwasan ng mga kasamahan na humanga. Hindi lamang siya abala sa trabaho. Siya ay leader sa likod ng bawat operasyon at may hawak na kontrol na lampas sa inaasahan. Ngunit dumating ang isa pang hamon. Ang isang malaking event order ay kailangan ng custom pizza design para sa birthday celebration ng isang bata. Kung mali ang placement ng toppings o design, maaaring masira ang presyon sa customer. Tahimik na lumapit si Marco. "Leo, tulungan mo akong i-layout ng design. At Janine, ikaw ang toppings. Rico, tulungan mo ako sa packaging. Ako ang magbabantay sa buong proseso." Sa tulong ng malinaw na plano at mabilis na pagkilos, ang custom pizza ay natapos ng tama at maayos. Ang bata ay natuwa, ang mga magulang ay humanga, at ang mga kasamahan ay napamangha sa organisasyon ni Marco. "Marco, paano mo nagagawa ito ng ganito kalinaw?" tanong ni Rico. Halatang namamangha. Napangiti si Marco. Tahimik. Hindi pa niya ibinubunyag ang kanyang lihim. Ngunit malinaw sa kilos at galaw niya ang kapangyarihan at kontrol sa pizza house. Ang bawat galaw niya ay may layunin. Bawat desisyon ay may epekto. At bawat pagkilos ay nagpapakita ng kanyang tunay na liderato. Habang tumatagal ang gabi, napansin ni Marco na may pagbabago sa pananaw ng kanyang mga kasamahan. Ang dating biro at pangungutya ay unti-unting napapalitan ng respeto at paghanga. Ang kanilang pagtingin sa kanya ay nagbago. Mula sa isang pinagtatawan ng empleyado, tungo sa isang leader na may kakayahan at dedikasyon. Sa pagtatapos ng gabi, habang naglilinis at nag-oorganisa ng oven at kitchen, napatingin siya sa neon sign ng pizza house. May ngiti sa kanyang mukha. Ngiti na may halong lihim at tagumpay. Alam niyang darating ang araw na ang lahat ng pagtawa at pangungutya ay magbabalik sa kanila bilang kamangha-manghang sorpresa. At sa likod ng bawat pizza, sa bawat abalang operasyon at sa bawat problemang nalutas, ang lihim ni Marco ay nananatiling nakatago. Ang lihim na may-ari, ang lalaki na minsang tampulan ng biro, ngunit ngayon ay nagpapakita ng tunay na kapangyarihan sa pizza house. Ilang linggo ang lumipas mula sa abalang gabi ng corporate order. Ang pizza house ay patuloy na puno ng tao, at ang bawat araw ay nagiging pagkakataon para sa mga kasamahan ni Marco na mas makita ang kanyang husay at dedikasyon. Ngunit higit sa lahat, unti-unting nagbabago ang pananaw nila sa lalaki na dati nilang pinagtatawanan. Si Janine ay unang napansin ang pagbabago sa kanyang sarili. Dati, siya ay nagbiro tungkol sa timbang ni Marco at sa bawat takbang na tila mabigat. Ngunit ngayon, habang pinapanood niya si Marco na maingat na nagbabalik ng mga tray sa oven at pinaplanong maayos ang mga order, unti-unti niyang naiintindihan ang halaga ng bawat kilos at desisyon ng lalaki. "Leo," bulong ni Janine habang naglilinis ng counter. "Napapansin mo ba na kung gaano siya kaayos sa trabaho? Hindi lang siya basta nagtatapos ng task. Alam niya ang lahat, magmula sa dough hanggang sa packaging." Si Leo, na dati mabilis magbiro, ay napatingin kay Marco habang nag-oorganisa ng toppings. "Oo, parang may alam talaga siya sa lahat. Hindi ko alam paano niya nagagawa ito ng mabilis at maayos. Parang leader siya, pero hindi niya pinapakita ang sarili niya." Si Rico naman ay unti-unting humanga sa dedikasyon ni Marco. Sa isang hapon, habang nagtatrabaho sa pizza assembly line, napansin niyang detalye sa bawat pizza. Ang bawat toppings ay pantay, ang bawat cheese ay pantay-pantay, at ang bawat packaging ay maayos. Parang ang lahat ng ginagawa niya ay may purpose, sabi ni Rico sa sarili. Hindi ito basta trabaho lang. Parang may sinasabi siya sa bawat kilos. Ngunit sa kabila ng paghanga nila, walang isa sa kanila ang nakakaalam ng buong katotohanan. Hindi nila alam na si Marco pala ang may-ari ng pizza house. Ang bawat diskarte, bawat organisasyon, bawat maayos na galaw, lahat yun ay produkto ng karanasan, kaalaman at responsibilidad bilang may-ari. Isang espesyal na araw, may dumating na customer na may malaking order para sa school fundraiser.
Ang order ay halos 100 pizza at may deadline na 2 oras lamang. Ang mga kasamahan ay medyo nag-alangan, ngunit si Marco ay tahimik na nagplano. "Hatiin natin ang task," sabi niya. "Si Janine, ikaw ang bahala sa dough. Rico toppings, Leo packaging, at ako ang magbabantay sa oven at timing. Kung susundin natin ang plano, matatapos natin ito sa oras." Habang sinusunod ang plano ni Marco, napansin ng mga kasamahan ang husay niya sa pumumuno. Hindi siya dominant o mapang-utos. Sa halip, gabay niya ay malinaw, maayos at may pasensya. Ang mga dating biro at pangungutya ay napalitan ng konsentrasyon at pagtitiwala sa bawat isa. "Marco, paano mo nagagawa ito ng ganito kaayos?" tanong ni Janine sa break. Ngumiti si Marco. Tahimik. "Kailangan lang ng pasensya at plano. Kapag alam mo ang steps, hindi ka mawawala sa direksyon." Habang lumilipas ang araw, ang pagbabago ay mas halata. Si Leo ay unti-unting natututo sa tamang paggamit ng oven at sa timing ng pizza baking. Si Rico ay nagsimulang sundin ang mga tips ni Marco sa toppings at packaging. At si Janina ay naging mas maingat at organisado sa bawat order. Sa gabi, habang naglilinis at nag-oorganisa ng mga supplies, napatingin si Marco sa neon sign ng Pizza House. Napaisip siya sa pagbabago ng pananaw ng kanyang mga kasamahan. Dati, sila'y nagtatawanan at nagbibiro tungkol sa kanyang timbang. Ngunit ngayon, may halong respeto, paghanga at pagtitiwala sa kanya. Ngunit higit sa lahat, naramdaman niya ang tamang timing para sa pagbubunyag. Nalalaman niyang darating ang araw na ang lahat ay malalaman ng kanyang lihim. Ngunit ngayon, mas mahalaga ang unti-unting pagbabago ng kanilang pananaw. Ang respeto ay mas matibay kaysa sa anumang biro at ang paghanga ay mas makapangyarihan kaysa sa simpleng pagtawa. Si Ella, ang bagong trainee, ay napansin rin ang pagbabago. "Marco, ang galing mo pala," sabi niya habang pinagmamasdan ng proseso ng paghahanda ng pizza. "Hindi ko akalain na ganito pala ang pamumuno. Ang bawat detalye ay may rason." Ngumiti si Marco. "Mahalaga lang na maayos ang proseso. Kapag maayos ang proseso, masisiguro mo ang quality ng bawat pizza." Ang simpleng pangungusap na iyon ay nagpakita ng prinsipyo ni Marco. Hindi lang siya nagtatrabaho para sa sarili, kundi para sa buong Pizza House. Ang kanyang dedikasyon ay inspirasyon sa kanyang mga kasamahan, kahit hindi pa nila alam ang kabuuang katotohanan. Sa pagtatapos ng araw, habang ang Pizza House ay unti-unting nagiging tahimik, napatingin si Marco sa kanyang mga kasamahan. Ang dating biro at pangungutya ay napalitan ng respeto at tiwala. Alam niyang darating ang araw na ang lihim niya bilang may-ari ay mabubunyag. Ngunit ngayon, ang mahalaga ay ang pagbabago ng kanilang pananaw mula sa pagtatawanan tungo sa pagkilala sa kanyang kakayahan at dedikasyon. At sa ilalim ng liwanag ng neon sign, habang naglilinis at nag-oorganisa, naisip ni Marco, darating ang araw na maunawaan nila ang lahat. Darating ang araw na ang respeto at paghanga ay magiging mas malakas kaysa sa anumang biro o pangungutya. Sa bawat pizza na inihahanda, sa bawat customer na nasisihan, at sa bawat kasamahan na natututo, unti-unting nagbabago ang mundo sa paligid ni Marco. Ang lihim niya bilang may-ari ay nananatiling nakatago. Ngunit ang impluwensyo niya ay ramdam na ng bawat isa. Isang umaga sa Pizza House, ang araw ay maliwanag at ang lugar ay abala na gaya ng dati. Ngunit sa araw na ito, may kakaibang enerhiya. Ang mga kasamahan ni Marco ay hindi nakakaalam. Ngunit siya ay may plano na magbubunyag ng isang lihim na matagal nang itinatago. Si Marco ay tahimik na nag-aayos ng kitchen. Pinapakita ang profesionalismo na lagi niyang ipinapamalas. Ngunit sa isipan niya, ang bawat galaw ay may kasamang excitement at kaba. Alam niya na darating na ang tamang pagkakataon para sa pagbubunyag. Si Leo ay nagbiro gaya ng dati. Ngunit may kakaibang tono ngayon. "Marco, mukhang kontrolado mo ang lahat ha. Dati kasi lagi kitang pinagtatawanan. Pero ngayon parang ibang tao ka." Ngumiti si Marco. Tahimik. Hindi pa niya isinasalaysay ang buong katotohanan. Habang abala sila sa paghahanda ng dough at paglagay ng toppings, dumating ang isang grupo ng VIP guest para sa pizza tasting event. Ito ang araw na inihanda ni Marco para ipakita ang hindi lamang ang kalidad ng Pizza House, kundi ang kanyang totoong papel sa likod ng lahat. "Good morning everyone," bati ni Marco habang tinatanggap ang mga bisita. "Sa ngayon, ipapakita namin sa inyo ang proseso ng paggawa ng pizza at ang dedikasyon sa bawat detalye." Ang mga kasamahan ay nananatiling tahimik. Medyo nagtataka sa kakaibang seryosong tono ni Marco.
Ngunit sa bawat kilos niya, ramdam nila ang authority at karisma ng isang tunay na leader. Pagkatapos ipakita ang proseso sa mga bisita, nagkaroon ng pagkakataon si Marco na magsalita sa kanyang mga kasamahan. Alam ko, marami sa inyo ang nagtatawanan sa akin noon. Kanyang simula. Habang tinitingnan ng bawat isa. Ngunit ang pizza house na ito ay hindi lang basta lugar ng trabaho. Ito ang pinaghirapan natin. At mahalaga sa akin na lahat tayo ay may respeto sa isa't isa at sa trabaho natin. Dapat tingin ng mga kasamahan. Medyo nahihirapan sa kanyang tono. Hindi biro, hindi pangungutya, kundi seryoso at puno ng emosyon. May isang bagay akong dapat ibunyag sa inyo. Patuloy niya. Ang taong pinagtatawanan ninyo, ang lalaki na palaging tahimik at nagtatapos ng trabaho na maayos. Ako ang may-ari ng pizza house. Tahimik na tumigil ang lahat. Si Janine, si Leo, si Rico at si Ella. Lahat sila ay nagulat. Ang dating lalaki na kanilang tinatawanan dahil sa kanyang timbang ay hindi lamang isang empleyado. Siya pala ang puso at utak ng lugar na yon. Marco, ikaw ang may-ari? Tanong ni Janine, halatang hindi makapaniwala. Gumiti si Marco. Oo, at bawat isa sa inyo ay bahagi ng tagumpay na ito. Kayo rin ay mahalaga sa pizza house. Ang dating biro at pangutya ay napalitan ng respeto at paghanga. Si Leo ay napangiti. Tila ba nagbabalik loob sa dating pagkakamali sa pagtawa. Hindi ko inakala. Sorry Marco, dati kasi. Walang problema, sagot ni Marco. Ang mahalaga ay natutunan natin ang isa't isa. At ngayon, mas malakas tayo bilang isang team. Si Rico at Janine ay hindi rin makapaniwala. Ngunit ramdam nila ang sincerity ni Marco. Ang dating pananaw nila sa kanya ay nagbago. At ngayon ay humanga sila sa kanyang dedikasyon, husay at pamumuno. Ngunit hindi lamang kasamahan ang natuwa. Ang mga VIP guest ay humanga rin sa organisasyon at kalidad ng pizza house. Ang galing ng system ninyo, sabi ng isang guest. Hindi lang sa pizza ang mahalaga, kundi pati ang proseso at dedikasyon ng buong team. Sa gabi, matapos ang pizza tasting event, nagkaroon ng simpleng salo-salo sa pizza house. Lahat ng kasamahan ay nagtipon at may halakhak, kwentuhan at kasiyahan. Ngunit sa gitna ng lahat, si Marco ay nakatayo sa gitna. Tahimik, ngunit ramdam ang presensya niya. Salamat sa lahat, sabi niya. Hindi ko magagawa ito mag-isa. Kayo rin ay dahilan kung bakit maayos at matagumpay ang pizza house na ito. Ang dating lalaking pinagtatawanan ay ngayon tinatanaw na may respeto at paghanga. Ang kanyang timbang ay hindi na paksa ng biro. Sa halip ito ay bahagi ng kanyang pagkatao. Isang lalaking may puso, dedikasyon at tagumpay. Sa pagtatapos ng gabi, habang naglilinis at nag-oorganisa, napatingin si Marco sa neon sign ng pizza house. May ngiti sa kanyang mukha at hindi lamang dahil sa tagumpay, kundi dahil sa pagbabagong nangyari sa kanyang mga kasamahan. Alam niya na ang respeto at paghanga ay mas mahalaga kaysa sa anumang biro o pangungutya. Ang pizza house ay hindi lamang isang negosyo. Ito ay simbolo ng pagtiyatsaga, dedikasyon at pagkilala sa bawat isa. At si Marco, ang dating tampulan ng biro, ay ngayon ay kinikilala hindi lamang bilang may-ari, kundi bilang inspirasyon sa bawat kasamahan at customer. Sa huli, ang lihim ay nabunyag, ang respeto ay naibalik, at ang tagumpay ay ramdam ng lahat. Ang dating tawanan ay napalitan ng pagtitiwala, paghanga at pagkakaunawaan. At sa ilalim ng liwanag ng neon sign, si Marco ay tahimik ng ngumiti. Alam niyang ang lahat ay nasa tamang lugar at ang pizza house ay mas malakas at mas matagumpay kesa sa dati.